ligon sa matag-usa naton nga mga matag-usa nga mga Kristohanon. Kung unsa man ang mga sitwasyon nga nagahitabo sa kinabuhi, kita nga mga Kristohanon must be a helper. Okay? A helper. Handa mo tabang, no? Sa ato nga mga kaigsuonan naton sa Ginoo. So may naang moto nga importante nga aton nga lantaw, no? Unsa ning moto? Magamal kita moto, kana ba ang ginatawag naton nga goal? May goal kita, no? Kaga may ginatawag kita nga idealism, no? Magamal kita sa goal, no? Okay, it's a principle of having a goal, no? And idealism ang ginatawag naton nga moto. Kag ining moto ang ginatawag, among ginatawag naton sa ato nga mga Kristohanon nga prinsipyo nga ginatudlo sa Bible, others. Others, no? Dahil pasabot nga ang aton nga desire sa atong kinakbuhi, hindi lang para sa ato nga self, especially nga kita Kristohanon, kundi may desire kita para sa iban. May na nga kanta gani, no? Others. Kana nga kanta, no? Kana ang ato nga goal, no, sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon in connection sa ginatawag naton nga relationship nato sa matag-usa nga mga sa atong pagtuo nga mga Kristohanon. Okay. You know, kung may isa pa kabutang nga atong lantawon ang ginatawag naton nga Christian oneness. O kung magsulti kita, Christian, ginatawag naton nga unity, no, sa mga Kristohanon. Okay. The unity sa mga Kristohanon nga dapat may tabo, no? We talk about upholding one another, kinahanglan na ginatawag naton nga unity, no? Hindi man kita makatabang, no, kung wala sang pag-isa ba, no? We cannot extend sang atong pagtabang, no, on whatever nga sitwasyon sa matag-usa naton nga mga igsoon sa Ginoo kung wa sang ginatawag nga unity, no? You know, ang Bible nag-emphasize ang ginatawag nga unity, no? That's why sila sa Bible, kinanglan ang ginatawag nga there is what you call that unity nga ginasulti sa Balangin Kasulatan based upon the Holy Spirit, no? Okay. Ang pag-emphasize sa pulong sa Ginoo sa ginatawag nga unity on the basis ng ginatawag naton nga Holy Spirit, no? Ang ginatawag naton the rule of the Holy Spirit sa ginatawag nato nga unity. Now, ining ginatawag naton nga unity, no, the rule of unity, kung inyo lang taon dira, it's the work of the Holy Spirit na sa kinabuhi naton. Basta Kristohano nato, Kristohanon, ang aton relasyon is the work of the Holy Spirit. Siya ang nagtrabaho kini, no, sa aton kinabuhi nga Kristohanon. Kamao naman kamo, no, di ba? No? For example, kung inyo lang taon dira, sa 1 Corinthians, no, ang unang Korinto kapitulo 12, no? It speaks about what you call the body. Lawas ba? Na, di ba? The church, makita naton ang church nag-emphasize ang ginatawag naton nga the body, bilang kita mga Kristohanon, kag si Kristo amo ang head, no? Sang ginatawag nato nga lawas. Kay ining lawas kita nga mga Kristohanon, no? Okay, body of believers ang mga Kristohanon. Kag sa inyo kamao kano sa 1 Corinthians chapter 12, ang naga-operate sing ginatawag naton nga bahin, no? Part of the, I mean to say, part of the body, no? Laylay nga bahin sang lawas ang tao, may function, ang naga-operate sini amo ang Holy Spirit. Diba? Ang Holy Spirit, kung basahon natin sa 1 Corinthians chapter 12, no? It's the work of the Holy Spirit, no? Okay. That's why nga importante kini nga mahambal kita sa ginatawag nga unity, makita naton nagahambal ini sa ginatawag naton nga relasyon sa matag-usa. Now, I would like to emphasize this point. Kini nga relasyon, ginatawag ini nga relasyon nga ginatawag ini nga mga anak kita sa Dios. Children of God, sons of God. Amo nang value sa ginatawag nga relationship. The value of relationship
amo ang pag-emphasize nga kita mga anak sang Dios, di ba? Children of God, sons of God. That's the value of relationship sa matag usa. Mga anak kita sang Ginoo, no? So it speaks about sang ginatawag naton nga Christian brotherhood. Christian brotherhood, no? Anak kita sang Dios, that's what you call pag-emphasize ang paglantaw naton sang value sang ato nga relasyon, no? Kaya ginatawag ini nga the Christian brotherhood. Ang Kristiyano may ginatawag kitang brotherhood, no? Igsuon kita, no? Ng mga Kristohanon. That's why kini nagatawag ini sa pagkaimportante nga kita mga Kristohanon dapat mag-unite in our relationship, no? Unite in our relationship. Kaya wala sing unity, why isang tawag naton nga way of trying to extend sang aton nga pagtabang, no? Sa matag usa. No, ihatag kong versikulo kini, natawlan niyo diri. Sa Philippians chapter 2, natawlan niyo diri. Here's what you call unity kag harmony of relationship nato nga mga Kristohanon. No? The harmony and the unity and the harmony of relationship. Okay? Ang value, makita niyo ang value sang aton pagiliutod, no? Children of God, no? 'Di ba? That's the value there, no? Pero makita niyo dire ang pag-emphasize ang ginatawag naton nga unity, no? Pag-isa kag ang pag-harmonize nato, no? That there must be unity and harmony. Okay, lantaw niyo dira sa Philippians chapter 2, now 1 to 4. Lantaw niyo balaw. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill ye my joy that ye be what? Like-minded. Okay? Kuha nyo na, no? Having the same love. Pulong diri nga the same love, mutual. Same love. Mutual ba? Papariyo aton nga gugma sa matag usa. Being of one accord. Ano dara? Of one mind. Unity ini. Mga Kristohanon dapat mag-unite, no? Sang ato nga pagkinabuhi sa matag usa. Okay, that's why sa Bible dere, let nothing be done through strife or vainglory. Amo ni naga-destroy sang aton relationship, no? Okay. But in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. It's a kind of what you call unity and harmony in our relationship. Esteeming others. Tagaan natin sang value ang iban more than yourself. Now, pag-recognize ang value sa iban. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Okay? So, very clear, no? Kini nga passage sa Scripture nga nag-emphasize ang ginatawag nga kita nga mga Kristiyano mag-unite kag may maayo nga relasyon sa matag usa, no? Maayo nga relasyon, no? Kag ini nga relasyon is not focused upon yourself, but it is focused upon others. Kana ba? Nga relasyon nga luyag ipasabot sa pulong sa Ginoo ang aton nga unity. It is focused sa ginatawag naton nga mga igsuon naton dili lang sa ato nga self. Okay. So there must be what? Unity and harmonious relationship which is focused to others. That's why ang aton nga gina-emphasize ini upholding one another. Kana ang rule nato, magsigtabangay kita, no? Helping one another, caring one another, loving one another. Kana nindot, no? Nga relasyon nga luyag may tabo sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Kag another point kan luyag pasabot sa inyo diri, so that is the basis sang upholding one another on the basis of unity, no? That there must be one harmony in our relationship which is focused to others. Na focus ini sa iban.
Another point nga luyag ko ipakita sa inyo, I talk about upholding one another. Nga kita nga mga Kristohanon must be responsible in our relationship. Gamiton kang pulong importante dire. When you talk about upholding one another, may tama ka importante nga pulong nga ginagamit kita, responsibility. Kita nga mga Kristohanon must be responsible. May responsibilidad kita. No? In that relationship nga ginhuman sa Ginoo sa atong kinabuhi bilang anak kita sa Ginoo, isa kita sa Ginoo, may responsibilidad kita, no? Sa ato nga relationship. Siguro ambot kung deeply kung imo pagid gamito ng pulong nga accountability. Ikaw o ako nga Kristohanon, you are accountable sa imo nga igsuon sa Ginoo. It's not only responsibility, but you are accountable, no? Accountable ikaw, no? May na ikaw nga kung sa Ilonggo pa, sa Labaton, accountable ikaw sa imo relasyon, sa imo nga igsuon. So we talk about responsibility in relationship. May responsibility kita. Now, kini we talk about relationship na makita ninyo. May mga, for example, makita naton nga ging sulti sa kasulatan ba nga dili nindot nga mga butang nga dapat may tabo, no? The bad thing nga nagahitabo kisa nga sometimes we are not responsible, no? We just close our eyes. We just close our ear, no? Atong dulunggan. Knowing the fact that there is a need sa ato nga mga igsuon sa Ginoo. Okay. I-relate mo na karon kung sa mga needs ko, no? Mga dapat i-address nato nga mga Kristohanon. That we must be responsible, no? Sa mga igsuon naton nga naa sa lisod nga mga sitwasyon sa ilang nga kinabuhi. Hinumduman ninyo si Cain kag si Abel, no? After nga namatay si Abel, unsa? Mutana ang Ginoo sa iya, no? Asa ni yung igsuon mo? Unsang sulti ni Cain? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Deny niya ang iyang relasyon sa iya utod. No? Brother, in the flesh. Of course, when you talk about brotherhood, no, in the flesh, makita natin that you have responsibility. Diba? Magsigta bangay. Yeah. Okay. Now, we are talking about not only sa ginatawag nga physical nga relasyon, but we are talking about spiritual relationship, no? Bilang iglesia, no? Spiritual relationship. Sa bagay, mas stronger gani ang ginatawag natin, siling nila, mas stronger ang spiritual relationship sa physical relationship. No? Okay. So that is what you call responsibility, no? Nga kita nga mag-Kristohanon, that will not be like Cain nga nag-deny sa iyang responsibilidad sa iyang utod. Ama ay may brother's keeper. Ang pulong din nga keeper, importante. That is what you call responsible attitude nato. Keeper. That is what you call, nga luyag naton ipasabot sa inyo, nga we must be responsible in our relationship sa ato nga mga igsuon sa Ginoo. Okay. Now, you talk about spiritual relationship over responsibility. Now, you know, ang pulong sa Diyos, I do not know, pero ang luyag lang ipasabot sa Ginoo like this, when you talk about responsibility, it demands what? Spirituality. Responsibility to others, sa utod naton sa Ginoo, demands responsibility, demands spirituality. No? Kana ba? Kamao naman makamusiguro kana. Siguro, I do not know kung how we try to express our responsibility, no, sa aton nga mga kaigsuonan naton, no? Nadepende ini siguro sa spirituality. Spirituality, I just would like to prove it to you. Nga ang responsibilidad naton sa matang usa nga mga igsuon naton sa Ginoo,
nagademand sang spirituality. Okay. I would like to give you the answer. Kini. Una, in Romans chapter 15, natabalan nyo dira, especially equal na natin din no, sa Romans chapter 15, kini, it demands spirituality. Okay? The Bible says, Romans chapter 15, especially verse 1 going to 3, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good, to edification. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. We then that are strong. Kung saying strong, it is not a physical one na naga-simbolo sang ginatawag natin nga strong diri. It's not physical, no? But ang pulong diri nga strong, naga-emphasize ang spiritual. Or maybe we can say mature. So, like this, saling ko, ang aton responsibility to address others is on the basis ng aton nga spirituality. Here is a good example here. Siguro pwede man nga, I do not know, kung wala kita nagtubo sa aton spiritual life, sometimes that is part of hindering our what? Our responsibility, di ba? Kung wala kita nagtubo, sometimes kung, if we have not grown in our spiritual life, sometimes ang nag-dominate sa aton kinabuhi, ang aton nga, old nature, sinful nature. That's why sometimes hindi mo Christian ka, but if you have not grown in your spiritual life, budlay mag-act of having responsibility sa mga tao nga nagakinanglan sa pagtabang. Di ba? So, makita natin din ang responsibilidad natin sa iban demands our spirituality. Another passage of the scripture, no, nga makita natin din that is in Galatians chapter 6. Natabalan niyo dire. Galatians chapter 6. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Spiritual. Wala sa nagambal diri karnal. Ging address siya spiritual. So ang responsibilidad naton sa pagtabang, no, must be under what? The guidance sang ato nga spirituality. Lisod no nga magsulti ikaw dig-o na sa imong spiritual life, but your attitude toward others dili makita ba? You just close your eyes, close your ear, no? Kana lisod ka na ba? But ang punto diri nga luwag ipasabot, nga ang ginatawag nga responsibility to others sa pag-uphold sang iban nato nga mga Kristohanon is on the basis ng aton nga spirituality. Kung ikaw nagtubo sa imong spiritual life, that is the point sang imo nga kinabuhi, no? Nga ikaw maging isa ka responsible person or Christian sa pag-address, sa pag-uphold sang mga igsuon nimo sa Ginoo. Kana ba? Okay? So the word strong there, the word spiritual, it emphasizes ang ginatawag naton nga, siguro gamiton nato ang spiritual leadership. May spiritual leadership kita. Nga luyag nga uman kining ginatawag nga being a responsible person, no, sa pag-address ang pagtabang naton sa iba naton nga mga kaigsuonan. Just would like to give you some problems sometimes, no. Hindi siguro nga problem si ikwaon naton ini sa problem siguro kung hindi kita nagtubo gid sa aton kinabuhi. Sometimes there is that problem, no. Now, kung magbasa kita sa Bible in Luke chapter 10, na dumani yung chapter 10, maybe verse 30 there, nagasulti kini sang parable of the Good Samaritan.
The Good Samaritan. The parable of the Good Samaritan. Nabasa niyo sa Bible na? No? The Good Samaritan. Na may gikulata. No? Kaluoy man ang sitwasyon ba? No? Grabe ang samad sa iyang lawas. No? He was robbed. No? Okay. So, kaluoy na siya. No? May naa nga nag-abot. Una, the priest. Pare ba? Pakita iya na, ay kaluluoy, pakita iya. He just passed away. Ilang taon lang. Muagi lang siya. He did not mind. Kag wala siya nag-care sa to. Another person nga nag-abot, kita iya man. Nakita iyang kaluoy mga tao, no? A Levite. Saan itabo? He just passed. That person. No, wala yung gintabangan ba? No, I would like to emphasize this point. No, kana ining ginatawag ng mga pare kag Levite, mga simbolo ini sila lang spiritual. Mga amo na sila ang mga naga-manage dira sang spirituality, no? Sang nasyon sang Israel, no, sa ginatawag naton nga Judaism nga reliyon. Mga pare, kag Levites, amo na laging gamit sa Ginoo sa pag-manage sa spirituality sang mga katawan during that time. But you know what happened? In spite nga, kana ang ila status, ang ila posisyon, kita nila kaluluoy, wala yung naging tabangan. Unsa man. Wala kaluoy. But I'd just like to emphasize this point, no? Nga atong ginkulata, Hudiyo to. There's a sense of brotherhood gani. Kay Hudiyo to. Mga pare kagang Levite, mga Hudiyo ka na. Suppose nga, sila mutabang. No? Wala nilang exercise ang ginatawag nga blood relationship. No? Which, siling sa nakamano man kamo nga, you know, that kind of relationship will move you to undertake the responsibility to pagtabang, no? But he denied. No? Makita naton contrast ini sang isulti na kon hapulo nga strong kag spiritual, no? But look ko emphasize ni ang deeper nga kahulugan sang ginatawag naton nga responsibility. Okay, so makita naton diri nga ang nagtabang amo ang Samaritan. No? Now, ang Hudiyo kag mga Samaritan during that time, they are not in good terms. Dili sila nipan. Mga mistiso ini mga Samaritans, dili pure ini mga Hudiyo. Wala sila sang nindot nga relasyon. But you know what happened? Atong Samaritan nakita niya king kulata Hudiyo ato. You know what happened? Gintabangan niya. No? Gintabangan niya to. Atong Hudiyo. That's why gitawag siya the Good Samaritan. Dili maayo lang relasyon, yet makita nimo ang ginatawag naton maybe nga a sense of responsibility to address the need, no? Na a sense of responsibility. Ang pagtabang tagali, luwi ko pakita sa inyo dire nga ang problem sometimes sa pagtabang nato, pag-uphold naton sa mga igsuna naton, sa ginatawag nga indifference ba? Indifferente kita. No? Indifferente. Sometimes, possible man na kita nga mga Kristiyano, sometimes we cannot help. No? Bisan kita strong na, sometimes may nga itabo nga we could not address the need sa mga igsuna naton nga kinahanglan ang pagtabang sa ila. Maybe the problem of indifference. Indifference. But diri makita anton ginpakita diri ang rules ang ginatawag naton nga pagtabang sang Good Samaritan. Nga wala siya nagalantaw kung anong sitwasyon sa isa ka tawo, no? Although maybe they are not in good terms, dili nindot ang relasyon nila, but gintabangan niya. So this is sometimes a problem of indifference, no?
So, careful kita kana nga mga butang sa atong kinabuhi ng mga Kristiyano. There is also a problem of what you call partiality. No? Partiality, favoritism. Sometimes, dili kita makahimo sang aton nga responsibility sa eksakto nga pag-perform sang responsibility because of partiality or sa simpleng tulugan, favoritism. No? Kung tao nindot lang sa imo, no? Or maybe you have a relationship kung sa mga nindot may humanso sa imo kinabuhi, no, that you owe something in return, a sense of gratitude, tabangan mo, di ba? Kana? Na, okay. Favoritism. Now, ang Bible nagasulti kini in James chapter 2, 1 to 8 about sang ginatawag the evil of partiality. No? Partiality. Kara kanang passage sa scripture, no? Chapter 2, kung ato ng tawon. Okay. Guro lang taon lang natong gamay dira nga paglantaw. Good makita niyo dira. No? Sa James chapter 2, ari kini nga passage sa scripture. Careful kita kini, sometimes ang aton responsibility dili naton mahimo eksakto bangod sang ginatawag naton nga favoritism. Chapter 2, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of person. Wala sang favoritism. Ang pagtuo naton sa Ginoo. Okay. For if there be come unto your assembly a man with a gold ring, in a goodly apparel, and there come also a poor man in vile raiment, and ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. Kita nyo din yung kwan. The rich and the poor, like that. Sometimes ang aton nga our responsibility sa aton kinabuhi, sometimes like that. May favoritism kita. No? But you know, kung imo lang taon sa Bible, okay, so, pero kung imo lang taon sa Bible, another passage sa scripture, kung may naapa nga tagaan naton sang dako nga atensyon, no? Dako nga atensyon atong mga despise ng mga tao, no? To erase ang nga ang aton pagtabang dili kita maghatag sang favoritism. But you know, sometimes we help people, atong mga tao nga we don't expect in return. Sometimes you do something, no, di ba? Kay we do something because we expect in return. Pero ang tinuod nga pagtabang, ato tabangan mo ba ang mga waay-waay, mga pigado, mga poor people? Dili nindot ilang pagkinabuhi. No? You don't expect something from them. Kana nga pagtabang ba? No? There is no, what you call that, partiality and favoritism. No? Sa aton nga, the way we try to deal sa mga tao. Now, 1 Corinthians, nato nyo dira. This is a principle nga ging pagtabang ba? No? Our responsibility, no? Especially in chapter 12, no? Kung inyo lang taon dira, again, sa paglantaw naton in chapter 12, 23 to 27. Okay. Diri. And those members of the body, which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God that tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. Nalataw nyo na, no? The same care one for one another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Pero nyo dira, pag-emphasize ang Bible, giving honor sa mga makaluluoy ba, pigado, no? Sa ilang kinabuhi. Upholding one another. Selective kita? Oh, I hope that will not happen.
no? Of course, maayo man iya pangabuhi, wala pangabuhi, no? We do our part, our responsibility. And most especially for those who are makaluluoy ba ng mga tao. We extend our responsibility for them. So, be a responsible in your relationship, no? Sa matag-usa. Another, ko lang ihatag, no? Aside sa being indifference, no? Aside sa ginatawag ng partiality, sometimes the problem of our responsibility, no? Mawala. Okay, ini ginatawag natin nga the feeling of being what? Prominence. Prominence ba? Prominente ikaw. Na. So, sa simpleng kaulugan, very proud ka. Now, very proud. You cannot minister to people if you are a proud person. Isod yun. Now, a good example nga makita naton kini sa pulong sa Ginoo sa 3 John, may isa dira ka tawo, may duha ka tawo ging mensyonada dira. Si Gaius. Si Gaius isa ka tawo nga nindot ba? Nagatabang. No? Helper. Provider sa mga tao. Pero may isa ka membro simbahan, amo ini siya si Diotrephes. Grabe ini nga tawo. Daghan iya kontra sulod sang kwan. Kay daw siyang hari ba? Sulod sang iglesia. Mga Kristohanon ginapahawa niya simbahan. Si Diotrephes proud person. Wala sa nagatabang. Opposite siya sa kay Gaius. Instead of trying to help people, sayawa. No? Kana ba? Kining problem sa ginatawag nga being a prominent person, no? Prominente nga tao. Bugalon, proud. No? Saya kinabuhi. Dili siya makatabang. Okay. So, luyag lang ako pasabot sa inyo kining mga butang nga kita maging responsible in our relationship. That there will be no what? Partiality, favoritism. We extend our help. Bisan kay kinsa. Kaya, being a good Christian, let's uphold one another with this kind of responsibility ang gagitugyan sa aton sa Ginoo. Now, may isa ka virtue nga tama ka importante sa aton relasyon nga magtinabangay kita ba? Helping one another, loving one another, caring one another. May isa ka importante nga virtue. Ang pulong nga virtue, it means to say, good life. Maayo nga kinabuhi. Good life. May isa ka virtue nga gina-emphasize ang Biblia. Kag kini nga virtue, no, o kung maybe character, no, the virtue of life, no, the goodness of life, kag kini nga character gina-emphasize sa pulong sang Ginoo. Unsa ini? Upholding one another, magsigtabangay. May isa ka batasan nga gina-emphasize sa Biblia nga dapat naa sa ato kinabuhi nga Kristohanon. Unsa ini? Ang pulong nga compassion. Ginatawag ini sa Bible, no? In 1 John chapter 3, verse 17, bowels of compassion. Bowels of compassion. Magambal kita compassion gani, you are sympathetic. Kung lang na gani, you are sympathetic. Pero ang deeper kapag nga kulugan siya na, kini, whatever the pain nga naa sa isa ka tao, sa imo igsuon, kana rin ang pain nga ginabati mo. That is what you call deeper meaning sang compassion. Nakita mo siya nga naa siya sa lalom nga balatya nga painful kind of feeling. You feel that kind of pain. Amon ang ginatawag nga compassion. And you know, ang compassion, amo na batasan ni Kristo.
And so many passages nga makita ninyo sa istorya sa kinabuhi isang Ginoo, especially in His ministry to people, ang isa ka importante nga pulo nga makita mo, nga ginamensionar, compassion. Matthew 9:35, Matthew 15:32, Matthew 20:34, Luke chapter 7 verse 13. This is the life of the Lord Jesus Christ. Compassion. Wala kasi ni nga balatyagon. You cannot minister to people. Lisod yun. Kung wala ka compassion. Wala mo ginabatsyat ang kimtangan sang tao. Kini, yung demonstrate na sang Ginoo ang pulo nga compassion. Diba? The prodigal son. Diba? The prodigal son. Atong iyang anak nga tulisan nga anak niya. Pero in spite of being makita naton ang heart sa iya nga father, may compassion sa gihapon sa iya anak. Dili inindot ay kinabuhi ging address sa gihapon ang iya nga balatyagon. Sang iya nga compassion sa iya anak. The Good Samaritan ang ginggamit dito. Sa Good Samaritan, the Samaritan ang ginggamit ang pulo nga compassion aron nga makatabang siya. Sa pag-share sang gospel in chapter 9 of Matthew, pag-share sang gospel, kinanglan ang ginatawag nga compassion. Compassion. Amo ni ang isa ka karakter nga dapat ibutang nato sa aton kasing-kasing. In order to uphold one another, we must have the spirit of compassion. Kita nga mga Kristohano, magsiguto kan kita igsuon kita May mga problema, no? Sa matag usa, let's have compassion. Okay. Let's talk about sang ginatawag paano nato ni exhibit ang aton nga rule of upholding one another. Kinanglan, kita nga mga Kristiyano upholding one another, kinanglan maging demonstrative kita. No, gintawaging gamit sang Domingo ang pulo nga passive. Kambalong ka mo passive. Nakapaminaw ikaw, maybe nakakita ikaw nga isa ka nindot nga butang, you did not put it into action. Amo nang ginatawag nga passive. You know something, you learn something, you see something, but you did not act. That's passive. Pero kita nga mga Kristohanon must be demonstrative. Ito sa mag-demonstrate, putting it into action. Our responsibility. Nga mga Kristohanon. That's why ang Bible nagasulti sa aton, 1 John chapter 3 verse 18. Unsa na? Saan ginasulti sa Bible? Not only in tongue or in word, but in deed and in truth. Buhat gid, hindi lang sa baba. Hindi lang sambal, sulti. Kundi, sa buhat gid, kag sa kamatuoran, demonstrative kita nga mag-address sa mga sitwasyon, sa mga igsuon naton sa Ginoo. Kay igsuon mo na siya. And you are a spiritual man, a spiritual person. Kita Kristohanon. Now, ito ko lang mga importante diri, no? Hindi na ako magkuan diri, pataas ang aton nga kuan diri. Unsa kita mag-demonstrate? Number 1, through benevolence. Mamali kita benevolence, pagtabang. Tabang. Magsigtabang kita. No? Okay. Now, ang specific na pag-emphasize is in James chapter 2, no? Kay ang pagtabang gina-measure ini sa pagtuo naton di ba? James chapter 2 verse 14, what doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace,
be ye warned and filled, notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body, what that it profit? See there? Where is your faith? Spiritual life ni mo. Kita mo ang imo nga igsuon, kaluluoy. Kang nagsulti ka lang. Paulay lang. Amping lang. But you did not act something na makatabang sa iya problema. We will demonstrate or exhibit sang upholding one another through benevolence, pagtabang. Okay. Another thing, haluag natin ipahatag diri, nga kita magtabang sa matag usa, pinaagi sa ginatawag nga pag-ampo. No? Upholding one another by prayer. Have you heard something sa isa ka utod mo sa Ginoo, problema siya, no? Usa ka way sa pagtabang pinaagi sa pag-ampo. That's why nga kinahanglan kita nga pray one another. Okay. Now si Pablo kini ang iya nga pagtudlo, no? Okay. Unsa ang iya teaching diri? 2 Corinthians 1:11. Natalo niyo ba diri? 2 Corinthians 1:11. Gini. 2 Corinthians 1:11. The Bible says, ye also helping together by prayer for us, that for the gift bestowed upon us by the means of many persons, thanks may be given by many on our behalf. Helping together. Helping together. Pag binuligay kita sa pag-ampo. Si Pablo nag-ampo sa mga iglesia, making mention always in prayer sa linya, no? Sa mga epistle niya. Pero karon makita natin diri sa Pablo asking sang prayer para sa iya. Kana ba? It's a great privilege nga one way nga makatabang kita sa mga sitwasyon sang aton igsuon, ampuan naton siya. Remember to pray. Upholding one another in prayer. Okay. Next. Nga kita nga mga Kristohanon must be what? Comforter and restorer. Upholding one another. May role kita nga mag-comfort sa isa ka tao. That's why sila sa Bible, blessed are they that mourn. Di ba? Nag-sympathize ikaw. Trying to comfort a person. You must be a comforter and restorer. No? Now, may mga text kita din nga makita, no? Kuhan ko lang agad nga makuha ninyo. 2 Corinthians 1:4, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Kana, comforter kita. No? Kana may mga problema. Lisod gid, burden gid. Kag-restorer kita, di ba? Galatians 6:1. I-restore naton ang mga maluya, naton ng mga gigsuon sa Ginoo. Restorer, comforter and restorer, upholding one another. Kana rule nato ng mga Kristohanon. Okay, katapusan of the trying to demonstrate sining truth sa kinabuhi nato, maging reconciler kita kag peacemaker. Reconciler and peacemaker. As much as possible, kita nga mga Kristiyan, sometimes may mga problem nga, may mga away-away ba ng mga igsuon naton sa Ginoo. Sandad. Away-away, di ba? Sa aton simbahan, may naang mga quarrel-quarrel sometimes like that. It's not good.
kita nga mga Kristohanon, kung may rule kita nga i-uphold nato, in spite nga may naa nga mga quarrel nga nagahitabo, no? Sa matag usa, may rule kita sa ginatawag nga the rule of reconciliation. You know, the Bible says, we have the ministry of reconciliation. Diba? Kung basahan natin nila sa 2 Corinthians 5:19, na 5:19, the ministry of reconciliation. Although nga nga reconciliation is all about the gospel, nga ang tao masultian mo, agud nga mo balik sa Ginoo, but kana pwede ma-apply man naton in relation sa matag-usa naton nga Kristohanon. Reconciliation, upholding one another. Kung may saba-saba sa mag-igsuon naton, no? Ng mga Kristohanon, na we must go there. We must uphold one another. We have to reconcile. Importante. Kag, to reconcile, no? And then we must be a peacemaker. Di ba? Peacemaker. Dili na allow nga ma-damage ang relation, magdugay ba ang pagsaba, no? Sa matag-usa. As much as possible, kita nga mga Kristohanon must be what? A peacemaker. Blessed are the peace what? Makers. For they shall be called what? The children of God. Kana ba? Tama ka strong, no? Children of God. You have, hindi, not war, but a peacemaker as much as possible. Kaya ang isa ka tao nga peacemaker, kana siya nga batasan sang isa ka tao nga anak siya sang Diyos to prove that he is what? The child of God. Peacemaker, reconciler, and peacemaker. Don't allow sang problema nga magadala sang gap. As much as possible, amend naton. Sulbaron. No? And this is the rule sang isa ka tinuod nga mga Kristohano. That's why sa Bible, kung basahan ninyo, in Matthew 5:23-24, you go to the altar, no? Maghalad ka sa dito sa altar, and you remember that you have a brother nga nasuko sa imo. There is a problem between other people. Siling sa Bible. Leave your what? Offering. And go to the person nga dili nindot ang inyong relasyon. Isitol mo muna. It is hard to serve the Lord with a feeling na wala sang reconciliation nga naitabo sa utod nimo sa Ginoo. Whatever the situation is, we have to reconcile. You cannot be a good Christian in your service to the Lord if there is a bad relationship between your brother and sister. Dili nindot. Siling sa Bible, leave your offering and go and reconcile yourself. Kana ba? Ini ginatawag naton ini upholding one another bilang kita nga mga Kristiyano. Be a good Christian, no? Kabay pa nga maging nindot kita nga mga Kristiyano. Let's be a blessing to others. And let's show sang aton pagkinabuhi na we are really sa Ginoo sa atong nga kinabuhi. Kabay pa ang Diyos magapanalangin kini nga kamatuoran sa Sunday